Kapag pinag-uusapan ang mga halamang gamot o tradisyonal na halaman na ginagamit sa Pilipinas, hindi pwedeng hindi mababanggit ang malunggay. Halos bawat sulok ng barangay may tanim nito. Minsan nga kahit hindi mo sinasadya, biglang tumutubo na lang sa bakuran nyo. Mula sa tinola, munggo, pansit, hanggang sa pandesal, oo, pati sa pandesal, halos lahat ng Pinoy ay may karanasan sa pagkain ng malunggay. Pero ang tanong, bukod sa pagiging common na gulay, totoo ba talagang napakarami nitong health benefits? Ako, si Renz Marion, isang licensed pharmacist at nurse, at sa video na ito, pag-uusapan natin ng mas malalim ang tungkol sa malunggay. Gaano nga ba ito ka-healthy? Totoo bang miracle tree ito? At kung may katotohanan ba ang mga sinasabi ng mga tao na para daw itong gamot sa halos lahat ng sakit? Ang malunggay o moringa oleifera ay tinatawag din ng ilan na miracle tree o tree of life dahil sa dami raw ng benepisyo nito sa katawan. Mabilis itong tumubo, mura at halos lahat ng bahagi nito, dahon, bunga, buto, ugat ay ginagamit sa traditional medicine. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi pati sa iba't ibang bahagi ng mundo. Pero, gaya ng lagi kong paalala, importante na malinaw natin itong pag-usapan. Bagamat maraming preliminary studies ang nagsasabing may mga positibong epekto ang malunggay sa katawan, karamihan sa mga ito ay hindi pa sapat para sabihing may approved therapeutic claims. Ibig sabihin, wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa FDA o mga malalaking clinical trials na nagsasabing gamot talaga ito sa isang partikular na sakit. Gayunpaman, hindi natin pwedeng baliwalain ang dami ng nutrients na taglay nito. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin kung anong meron sa malunggay, anong posibleng benepisyo nito sa katawan, at anong sinasabi ng science tungkol sa mga claims na iyan, ng malinaw, diretso at walang halong hype. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit tinatawag na superfood ang malunggay ay dahil sa dami ng nutrients na taglay nito. Sa bawat 100 grams na dahon ng malunggay, makakakuha ka ng mataas na amount ng vitamin A, vitamin C, calcium, potassium, iron at maging protein. Ang nakakagulat pa, ayon sa ilang datos mula sa Food and Nutrition Research Institute at iba pang sources, mas mataas pa ang taglay nitong nutrients kumpara sa ibang kilalang pagkain. Halimbawa, mas mataas pa raw ang vitamin C ng malunggay kaysa sa oranges. Mas mataas ang vitamin A kaysa sa carrots. Mas mataas ang calcium content kaysa sa gatas. At mas marami itong potassium kaysa sa saging. May taglay din itong mataas na protina, dahilan kung bakit ginagamit din ito minsan bilang alternatibong nutritional support para sa mga bata at buntis na kulang sa masustansyang pagkain. Ang ganitong klaseng nutritional profile ang dahilan kung bakit malunggay ang isa sa mga ginagamit sa community feeding programs, lalo na sa mga lugar na may mataas na insidente ng malnutrisyon. Mura na, madaling hanapin, at sobrang dali pang lutuin. Kaya paborito rin ito ng mga nanay. At kung iisipin, kahit maliit lang ang bahagi ng malunggay na idadagdag sa pagkain, ay may malaking epekto na agad sa kalusugan ng isang tao. Kung titingnan natin ang bawat nutrient na taglay ng malunggay, makikita nating lahat ay may importanteng papel sa ating katawan. Ang vitamin A ay mahalaga para sa malinaw na paningin
at mas malakas na resistensya. Ang vitamin C ay tumutulong sa pag-repair ng tissues at paglaban sa mga free radicals bilang antioxidant. Ang calcium ay nagpapalakas ng buto at ngipin, habang ang iron ay nakakatulong maiwasan ang anemia. Bukod dito, ang protina ay kailangan ng katawan para sa muscle development, lalo na sa mga bata, buntis, at mga taong may sakit na kailangang mag-recover. Pero gaya ng lagi kong paalala, ang pagkakaroon ng maraming nutrients ay hindi otomatikong nangangahulugan na gamot ito. Magandang idagdag ang malunggay sa diet bilang nutritional support. Pero hindi ito kapalit ng tamang gamot, lalo na kung may iniindang sakit. Wala pa ring approved therapeutic claim ang malunggay. Kaya dapat balanse at maingat pa rin tayo sa paggamit nito, lalo na kung may kasamang ibang health condition ang isang tao. Maraming pag-aaral na isinagawa sa mga laboratorio at animal models ang nagpapakita ng potensyal ng malunggay bilang isang medicinal plant. Isa sa mga pinag-aaralan ay ang antioxidant property nito. Ayon sa ilang in vitro studies, ang malunggay leaves ay may mataas na level ng polyphenols at flavonoids, mga compounds na may kakayahang labanan ang oxidative stress. Ibig sabihin, posibleng makatulong ito sa pagprotekta ng cells ng katawan mula sa pagkasira na dulot ng free radicals na konektado sa mga chronic diseases tulad ng cancer, diabetes, at sakit sa puso. Bukod dito, may mga animal studies na nagpapakita ng anti-inflammatory effect ng malunggay. Sa mga eksperimento sa daga, napansin na bumababa ang inflammation markers matapos bigyan ng malunggay extract. May mga indikasyon din na ito ay maaaring may analgesic o pain-relieving properties. Ibig sabihin, nakakatulong ito sa mga kirot ng katawan. Bagamat kailangan pa ng mas maraming clinical trials para mapatotohanan ito sa mga tao. Ang iba pang pag-aaral naman ay tumututok sa blood sugar lowering effects ng malunggay. Ayon sa ilang research, ang pag-inom ng malunggay leaf extract ay nagreresulta sa pagbaba ng blood glucose level sa mga diabetic rats. May mga early human trials din, tulad ng isang maliit na pag-aaral sa India na nagsasabing may slight improvement sa post-meal blood sugar levels ng mga taong umiinom ng malunggay tea. Pero dahil maliit lang ang sample size, hindi pa ito sapat para gawing official recommendation. May mga preliminary studies rin na nagmumungkahi ng posibleng may antibacterial at antifungal properties ng malunggay, lalo na ang extract mula sa dahon at buto nito. Ipinakita ng ilang lab test na maaaring makapatay ito ng ilang klase ng bakterya gaya ng E. coli at Staphylococcus aureus, pati na rin ang fungi gaya ng Candida albicans. Pero tulad ng ibang findings, limitado pa rin ito sa laboratory settings at hindi pa malinaw kung magiging epektibo ito kapag ginamit sa clinical settings o bilang supplement. Sa kabuuan, promising ang mga resulta ng mga scientific studies sa malunggay. Pero karamihan sa mga ito ay nasa early stages pa lamang. Ibig sabihin, laboratorio pa lang o hayop pa lang ang sakop. Iilan pa lamang ang well-designed clinical trials na ginagawa sa tao. Kaya kahit pa may mga magagandang resulta sa research, kailangan pa rin ng mas malalaking pag-aaral para masabi nating talagang epektibo ito bilang gamot o treatment. Bago pa man pumasok ang modernong medisina sa Pilipinas, matagal nang bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino ang paggamit ng malunggay
bilang panggamot sa iba't ibang karamdaman. Sa maraming probinsya, itinuturing itong gamot sa lahat. Isang halamang may kakayahang tumulong sa sipon, lagnat, ubo, sugat, pananakit ng katawan at kung ano-ano pa. Isa sa mga pinakakaraniwang gamit ng malunggay sa traditional medicine ay bilang pampagatas o galactagogue. Hanggang ngayon, maraming nanay ang pinapainom ng malunggay tea o pinapakain ng malunggay na may sabaw para mas dumami ang gatas nila sa pagpapasuso. Kahit wala pang sapat na clinical evidence na nagpapatunay dito, paborito pa rin ito ng mga komadrona at mga lolang hilot sa komunidad. Ginagamit din ang malunggay bilang pampababa ng lagnat. Karaniwang pinapakuluan ang dahon at pinapainom bilang tsaa sa may mga sinat o lagnat. Sa ilang lugar, ang dinikdik na dahon ng malunggay ay ipinapahid naman sa balat na may pananakit, pamamaga o kahit simpleng pilay. Ang mga sugat, lalo na yung mababaw lang, ay sinasapinan din ng malinis na dahon para raw mapabilis ang paggaling. Sa mga matatanda, usong-uso ang paniniwalang nakakatulong ang malunggay sa pagpapanatili ng malusog na kasukasuan at pag-iwas sa rayuma. Madalas itong isinasama sa mga sabaw o nilagang pagkain, hindi lang dahil masustansya, kundi dahil sa paniniwalang nakakatulong ito sa pagbawas ng pananakit sa katawan. Bukod sa mga ito, may ilang paniniwala rin na ang malunggay ay nakakatulong sa pagkakaroon ng regular na menstruation o kaya'y pampalakas ng katawan pagkatapos manganak. Sa ilang pagkakataon, ginagamit din ito sa panghihilot kung saan ipinapahid ang langis o pinakuluang dahon sa bahagi ng katawan na may lamig o bara sa ugat, ayon sa pananaw ng mga tradisyonal na manggagamot. Bagamat walang sapat na sayantipikong ebidensya ang karamihan sa mga tradisyong ito, hindi maikakailang naging bahagi na ng kultura at kasaysayan ng kalusugan sa Pilipinas ang paggamit ng malunggay. Sa katunayan, sa sobrang dami ng gamit nito, madalas nang sinasabi ng mga matatanda, kapag may malunggay ka sa bakuran, hindi ka magugutom at hindi ka magkakasakit. Dahil sa dami ng nutrients ng malunggay at sa patuloy na interes ng mga tao sa natural health products, naging sangkap na rin ito sa iba't ibang modernong produkto. Ngayon, makikita mo na ang malunggay sa pandesal, noodles, juice at kahit sa mga kapsula at powdered supplements. Maraming brands ang naglabas ng malunggay tea at food supplements na sinasabing nakakatulong sa breastfeeding, immunity at general wellness. Pero tulad ng nabanggit natin kanina, wala pa ring approved therapeutic claim ang mga ito. Kaya dapat gamitin ito bilang supplements to a healthy lifestyle, hindi bilang gamot o kapalit ng reseta. Sa dami ng pwedeng gawin sa malunggay, mula sa simpleng sangkap sa ulam hanggang sa supplement form, walang duda na mahalaga itong bahagi ng ating kultura at pagkain. Pero tandaan, kahit natural ang isang bagay, hindi ito laging ligtas para sa lahat. Kung ikaw ay may specific na kondisyon tulad ng chronic kidney disease, autoimmune disorder, o umiinom ng maintenance na gamot, mainam pa rin kumonsulta sa doktor o pharmacist bago magdagdag ng kahit na anong herbal products sa routine mo. At kung buntis ka o nagpapasuso, kahit pa maraming nagsasabing nakakatulong ang malunggay, mas makakabuting itanong muna ito sa inyong OBGYN kung kayo ay nagbabalak uminom nito. Muli, ako si Renz Marion, isang licensed pharmacist at nurse. Salamat sa panonood at sana ay mas naging malinaw sa iyo ang mga dapat mong malaman tungkol sa malunggay.